Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, babaeng medic ng NPA arestado sa operasyon ng CIDG. 10 billion pesos halaga ng shabu na sabat ng Philippine Navy sa baybayin ng Zambales. 4 na sangkot sa iligal na bentahan ng lupa arestado sa Davao City. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang babaeng medic ng New People's Army ang naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group sa Surigao del Norte. Kinilala ang sospek na si alias Jane, platoon medic ng Sub-Regional Centro de Gravidad ng CPP-NPA. Nahuli siya sa Barangay Bunyasan, Malimono noong Hunyo 16. Si Jane ay number 1 most wanted person sa Caraga region at may mga kasong attempted murder, arson at paglabag sa Anti-Terrorism Act at sa batas laban sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Kabilang sa mga krimeng isinangkot sa kanya ang pananambang sa mga sundalo at sibilyan noong 2022, pati ang panununog ng dump truck at payloader dahil sa hindi pagbabayad ng revolutionary tax. Nasa kustodiya na ng CIDG ang sospek. Isang malaking tagumpay sa kampanya kontra droga ang naitala ng Philippine Navy matapos masabat ang 1.5 toneladang shabu sa karagatang sakop ng Zambales na may tinatayang halaga na 10 billion pesos sa merkado. Ayon sa ulat ng Northern Luzon Naval Command o NLNC, isang kahinahinalang fishing vessels ang kanilang in-intercept 15 nautical miles mula sa baybayin. Sa isinagawang inspeksyon, tumambad ang sako-sakong hinihinalang shabu na agad kinumpiska ng mga tauhan ng Navy. Itinuturing itong pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng Philippine Navy. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang mga sakay ng bangka habang puspusan ng investigasyon sa lawak ng operasyon at kung sino ang nasa likod ng transaksyon. Ipinresinta ng National Bureau of Investigation Davao ang 4 na individual na sangkot umano sa iligal na bentahan ng Rolats sa isang press conference sa Davao City nitong Biyernes, Hunyo 20, 2025. Ayon sa NBI, ang grupo ay matagal nang nag-ooperate sa loob ng 4 na taon sa ilalim ng isang di umano'y cosmetic company. Ngunit wala umanong kaukulang certification mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Nadiskubre ng mga otoridad na ginagamit ng grupo ang kanilang kumpanya bilang panakip sa ilegal na pagbebenta ng lupa sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Inaasahan namang haharap sa patong-patong na kaso ang mga naaresto, kabilang na ang paglabag sa batas sa real estate at consumer protection. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.